Good morning, mahal kong mga kaibigan. Akin pong close-up na kinuna ng video ang mga honeybee o beehive kung paano sila maglagay ng honey sa bawat butas. Mapapansin pong kanina po ay puro puti po yan. Wala pang makikita kayong honey. Okay? Pero habang aking tinututukan po ng aking kamera, ay nakikita kong unti-unting nilalagyan nila ng brown o dark brown na ito ay ang honey. So mamaya mapapansin po ninyo yan na mayroon ng mga ilang butas na may mga honey. Ganito pala sila maglagay. So nilalagyan nila ng honey gagawa muna yung mga engineer ng mga kwarto o compartment. Gagawa sila ng maraming compartment at yung mga dumarating, hindi ko alam kung paano, pero mamaya-maya ay nagkakaroon na ng brown yung mga compartment, yung mga butas-butas. Sabi ko, ganito pala maglagay. Yan tinuturo ko ng aking daliri. Hindi naman kinakagat ako, yan yan. Tamo, mayroon na mayroon ng brown yung tinuturo ng daliri. Mayroon ng brown po doon. Okay? Yung iba wala pa. Kasalukuyang nilalagyan pa nila. Ganon sila, mahal kong mga kaibigan, kadiskarte, katyaga na maglagay ng honey. Hindi yung paglagay ng honey kagad-agad puno. Hindi naman yan nakapitsil Yan ay galing sa bibig din siguro nila. O galing sa, hindi ko alam kung saan galing yung inilalagay nilang honey. Pero dahil sa napakarami nila, ay nalalagyan din. Nakikita po nyo aking nilalapitan. Ayan, nalayo yung isa pag nalalapitan ng aking daliri. Hindi mo ako kinakagat. Nakikita mo yung mga compartment. Yan, malinaw. Pag itinataboy ko sila na atras, pero nabalik sila, ayun, yung isa'y puno na yata. Ganun po sila maglagay ng honey. Ngayon ko lang naintindihan at naunawaan na ang mga engineer ay ng mga honeybee ay tagagawa noong mga compartment o parang butas, at pagkatapos ay mayroong tagalagay ng honey. Very organized sila, mahal kong mga kaibigan, very organized. Habang aking pinapanood, nakazoom po ito mga kaibigan. Isinom ko yung aking kamera para makunan ko ng video. Mapapansin po nyo may mga dumarating. Ayan nasingit siya papunta sa loob. Okay? Makapal po yan, pero pagdating ng iba, nung mga galing sa labas at nagkuha ng fallen grain siguro yon, ay napasok sa loob at doon inihatid. Siguro iba yung, kumbaga ay processor nila. Yung processing department nila, doon dadalhin yung mga dala ng mga bagong dating. Okay? Pagkatapos ay ipaprocess. Pagkatapos iba naman ang tagakuha doon sa processing center at dadalhin nila dito sa mga compartment. Okay, makita po yung isa nakakonsentrate na nilalagyan yung butas ng honey. Ayan Ayan. Naka-zoom po yan. Kasi hindi ko malayo po yung camera dahil hindi ako makalapit. Pero hindi naman ako kinakagat. Hindi ako nagiging sagabal sa kanilang trabaho kasi pambihira lang ko inilalapit yung daliri ko. Gusto ko lang malapitan. Yan. Makikita po nyo, may nakatutok na naman doon naglalagay ng honey. Ayan Mapapansin po ninyo, dalawa na. Dalawa na yung may honey. Wow. Kailan kaya pwede mag-harvest ng honey Brown na sila, kanina ay puro puti. Pero napapansin ko, nagiging brown na sila. So, ibig sabihin ay nagkakaroon na ng mga laman. So, yung engineer namang iba dyan sa baba, gumagawa na naman ng compartment. Ang galing. Talagang amazing po. Amazing ang mga ganitong nilikha ng Panginoon. Talagang nakakamangha. How they make honey. Paano gumawa sila ng honey. At how they can preserve honey. So, yun pala, may mga engineer sila na tagagawa ng compartment, yun ang trabaho nila. Tapos, yung naglilipad naman, yun ang
tinatawag gather ng mga fallen grain o kung ano man ang kanilang dinadala. Tapos diretso sila sa loob. Nakikita ko pag dumarating ay nalusot sila papuntang loob. Siguro dinadala nila yung mga nahakot nila na mga fallen grain. Nakikita kong dala ng paa nila, nasa paa, nakadikit sa paa yung mga fallen grain. Ayan. Tapos yun, lumipad na naman. Naka-deliver na siya ng kanilang product. So iba naman ang magpa-process doon. Ako, talagang very coordinated, very organized talaga sila. Doon, no, parang yun, no, yun yung butas na yun. Doon sila pumapasok eh. Parang doon ang processor nila. Pagkatapos iba naman, halos puro may brown na, puro brown na pala. Puro may laman na. Oh, amazing talaga. Kahanga-hanga, mahal kong mga kaibigan. Tinuturo ko kanina yung unang napuno. Ngayon pala nakikita ko na naman kasi mga 8 minutes po itong aking video ito sapagkat gusto kong masubaybayan. Alam kong magagather na naman ito ng million views sapagkat mga natural creature ito eh. Kamangha-mangha. Kaya yung una kong salamat nga po pala doon sa mga nag-support doon sa aking unang video, yung aking video na may parang putakte, yung parang bubuyog, yung paggawa ng bahay ng iyan, tinuturo ko yung gumagawa. Siguro mga engineer yan nasa tabi Yan, mga engineer yan. Yung naman ang iba ay naglalagay ng honey. So yung una kong ginawa ay umabot po ng 8 million point 1 views. Sana po ay ito'y suportahan yung mga kaibigan at naway mag-ani ito ng million views again dahil ito'y natural. Okay? Yan marami nang may laman. Yung isa nagbabrown na rin. Sa alip kanina puting-puti yan. Ngayon ay medyo nagbabrown na kasi nalalagyan na po ng honey. Yang sa tagiliran na naka-steady dyan, yan ang gumagawa siguro ng mga, sinusunod, natatakot sa akin. Pag aking ilalapit yung daliri ko. Sabi niya, disturbo ka ha. So, ito mahal kong mga kaibigan ay, there is a great lesson dito sa aking ginagawa sapagkat kung paano maging very organized. Kung very organized ang ganitong mga insekto, gaano pa kaya ang tao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos? Masigit pa sana tayong sorry ha, yung aking boses ay garalgal. Masigit pa sana tayong magiging organized. Ayun, mayroon namang ginawa dito. Ayan. Okay. So, mahal kong mga kaibigan, inyong napapansin po na tuloy-tuloy ang ang paggawa paggawa ng mga engineer ng mga compartment. Yan yung sa ilalim yan. Ito namang mga naka-assign sa pag-process ng honey ay tuloy-tuloy ang trabaho din nila. Talagang tutok sila talaga sa trabaho, concentrated. Sana ganun ang ating mga government official na pag nagtrabaho para sa bayan ay nakatutok. Yan talagang tutok sila kung ano man ang ginagampan nilang trabaho diyan ay sila nakakaalam. Okay? So, ganoon ang pamamaraan ng mga honeybee kung paano gumawa sila ng honey. Sobrang humanga po ako, mahal kong mga kaibigan, sa pagkakaisa nitong mga honeybee na ito. Talagang nakita ko po na kanya-kanya sila na compartment o kanya-kanya silang job description. Iba yung taga-hanap ng mga fallen grain, dadalhin sa processing. Yung processing department ay iba rin ang kanilang trabaho. Ang trabaho nila ay talagang taga-process lang nung i-deliver ng mga tinatawag nating fallen grain. At ito'y ipaprocess nila hanggang sa ito'y maging honey at itatransport naman itong transporter ng honey papunta dito sa mga butas na ito para punuan. Kaya nakikita nyo unti-unti nagiging brown sila sapagkat sila'y nalalagyan na ng honey. Talagang amazing po. Nakaka-amaze. Sana po'y million views ang manood dito
milyon na mga tagapanood upang patuloy tayong magkaroon ng million views o maging tinatawag na viral. So mahal kong mga kaibigan, ito po ang larawan kung paano nakakagawa ng dakilang bagay ang mga honeybee because of their unity. Kaya makikita po nyo, bagamat sila'y napakarami pero may kanya-kanya silang tungkulin. They are so concentrated in their job. Hindi sila nagbubulakbol. Sana po ay natuto tayo ng leksyon. Pagpalain po tayong lahat, mahal kong mga kaibigan. Patuloy kayong sumuporta at mag-follow po sa aking ina-upload at sa aking Facebook. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Tulad ng pagsuporta niyong naka 8.1 million na po ako doon sa isang video ko, ang mga viewers. Sana dito rin ay makaroon tayo ng maraming manonood. God bless you.